At ito, economic growth, bumagal ng 4.4%. Eh, hindi ba dyan natatandaan mo? Siguro mga, kailan ba natin diniscuss yan? Unang linggo ng Enero. Yung report ng IMF, di ba? Yes. Yung forecast nila na talagang by this year, ay bababa talagang ekonomiya ng Pilipinas. Eto na nga, nakakuha po ang Pilipinas ng 4.4% economic growth, bumagal sa 4.4%. Yun na. Kaya lang ang target natin dapat, ito is sa huling bahagi ng 2025 eh. Dapat 5.5 hanggang 6.5 eh. Eh, ang laki ng ibinaba, naging 4.4 na lang. Nga no. Hindi natin na-hit yung ano. No? Hindi tayo nakahit. So, Ito po ang ikatlong sunod na taon na nabigo po ang Pilipinas na maabot ang economic growth target. 3 years na sunod-sunod. So kung ngayon 2025 target ito, nagsimula tayo 2023, 2024. Ganun ba? Eh hindi nga po maganda kung ganito. Sadsad na sadsad doon. No? So, Pababa eh. Pababa na pababa. Hindi talaga maganda. Ang nangyayari ho. Ito po, yung figures po ito. Mukhang ito'y hindi po ito panira. Kasi baka sabihin nila, bahagi lamang ito ng kampanya laban sa administrasyon. And then, tsaka may statement na rin naman dito ang Malacanang. Yun, Na mabuti. ito ay kanila ng pinag-aaralan at may mga reformang hakbang na sila. gagawin ngayong 2026 para maampat yan tuloy-tuloy na pagbaba ng ating ekonomiya. Wake up call yan, Nelson. Kasi pag hindi niyo po ito nagawa ng aksyon at yung ating mga economic managers, nako, lalo pa nga ang balita ngayon, Nelson, sa industriya, sa business, walang pumapasok talagang bago. Kaya nga, mapakahirap na sa panahon ngayon, sa sitwasyon ng bansa, makikipag-away pa tayo sa malalaking bansa na may hawak ng negosyo. Di ba, napakahirap nun? Aminin man natin ang hindi, isa hong katotohanan na ang mga bansa sa mundo naninikluhod, naninikluhod sa China. As in literal. Kasi ngayon lang. Ang Amerika nakikipag-away, puro taripa ng taripa ngayon, ang banat nila, di ba? Ngayon po, maging ang economic managers ng Amerika, nakikiusap sa China na kung meron mang hindi magandang narinig sa kanilang Pangulo, wag naman sana maapektuhan ang kanilang ugnayang pangnegosyo. Ngayon lang dyan, sa balita natin kanina umaga, ang Prime Minister ng Britanya nasa China. Yun, kita mo na. At pag bago yan, ang India nakipaglagdan ng mga kasunduan sa China para sa pagpapalitan ng produkto. Ayan. At kalakalan, pagbubukas ng kalakal nila dun sa China. India, malalaking bansa po yan. Ayan. Bago lang tayo nagprograma, Nelson, isang kababayan natin na balik-balik sa China. May negosyo. May negosyo doon. At siguro walang isang buwan na hindi siya pumupunta, as in once a week. Nasa China, nagtitingin ng mga bagong technology, etc. Yung mga manenegosyo niya. At ang kasama niya doon, nakakasabay niya, iba't ibang nasyonal sa buong mundo. Na, kasi wala naman talagang source eh. Walang ibang Doon source. lang talaga sa kanila. China lang talaga. Ay, ano sabi niya? Anong observation Sabi niya, nagtataka nga ako para mga siraulo mga pasan. Ganun pa ang termino. Ako, para yung mga, sino ngayon ang maglalakas loob na makipag-away sa China? Tayo pa ba ang Pilipinas? Sabi gano'n. Tama. Sabi ko, inisip ko, mukhang may punto na naman siya. No? Mga bansang mayayaman anya, nakikiusap, lahat ng bago nandun. Tapos tayo, aawayin natin. Teka lang, may bago ba ngayon sa China? At saka yung kanilang embassy, mukhang may masakit na mga pahayag kasi itong mga nakalipas na araw. Hindi, natatanda mo, di ba, na ipinload ni Senate President Tito Soto na deklarang persona non grata yung isang deputy spokesperson. Ayun, deputy spokesperson, si Go Away ba yun? Go Away. Go away. Go Away. Kasi ay sagot ng sagot di ba? Oo. Sabi, bakit sagot pa ng sagot ito? Pati nga si Senadora Risa Ontiveros. Siya nga nagsabi. Ayun, oo. Kaya ipinload nila na baka siguro
i-persona non grata natin yan, i-deklara natin. Oo. At kinabukasan, ang director sumagot na, yung mismong spokesperson na. Kasi hindi na yung deputy. galing pala ng China, kaya wala rito. Kaya hindi siya nakakasagot. Wala yung mismong spokesperson. Kaya nung bumalik siya, andito na ako na ang sasagot. Ayun. Ang sabi niya, Jen, hindi pwede na ang ideklara nyo lang na persona non grata ay yung deputy spokesperson. Ang sabi nila, team kami rito eh. Ayun. Mas maganda dyan, ideklara nyo yung mismong ambassador namin. Lahat na. At kami lahat dito. Kasi ang spokesperson naman, Nelson, ito ng practice talaga ito. Tagapagsalita. Hindi ka magsasalita kung hindi asa sa ngayunan ng ponente mo. Totoo. Di ba? Halimbawa, tayo Tatanong mo spokesperson. muna. Ay, siyempre. Bago, lalo ang embassy yan eh. Ang may go signal dyan, ang talaga ang may pagsang-ayon, ay yung kanyang ambassador. Yun ang kanyang ponente eh. Di ba? Kung ako, may depresya ako yung spokesperson, deputy pa nga lang ako eh. Tapos ilalabas ko yung statement na walang pagsang-ayon ng aking mga boss, malabo yun, lalo sa diplomatic community. Di ba? Oh. Sabi nga dito, I think there is no need to go through such trouble. They could simply declare Ambassador Jing Xuan persona non grata. Ayun. That would be the most straightforward approach. As ambassador, he bears responsibility for all words and actions of the Chinese embassy. Ang nagpalabas ng pangalan, yung mismo ng spokesperson. Yes. Wag na yung deputy, parang ang ibig sabihin, wag na yung deputy, yung di mismong ambassador na namin, deklara na ninyong persona non grata. Buo na. Ba't niya naman nasabi yan? Ang sabi niya kasi, marami na daw pinagdaanan nitong Chinese ambassador dahil sa 29-year na diplomatic career nito, yung 23 years sa US siya. Yes. Bago siya napunta sa atin, galing siya ng US, deputy nga siya doon eh. Doon daw mga extremely difficult moments in China-US relations ang kanyang Sinalamuha. sinalamuha. US Congress, hundreds of anti-China bills or resolutions were introduced a year. Daan-daan. Ibig sabihin, hindi bago sa kanya ito. Yung ganitong mga sitwasyon pala, no? Kaya ang sabi nila dito, if anyone intends to declare any Chinese diplomat persona non grata, please do include myself and the entire 12-member media affairs and public diplomacy team as a team we stay or live together. So sa madaling salita, lahat na kami. I-persona non grata nyo na, ba't pa isa-isa lang? That said, rest assured that even if the embassy were to be closed, we would continue without hesitation to push back slanders and smears against China through various channels. Ayan. Sabi ng mga kapampangan niya, Nelson, subukan tamo ng mabalo. Sabi nga nila, sige. Subukan nyo, di gawin nyo. Ipasara nyo, pero hindi pa rin kami titigil. Di sige nga. Ang sabi naman ng DFA, may reaction din sila dun sa persona ng grata eh. Ang sabi ng DFA, ito yung reaction na sa Senado. Yung napabalitang persona non grata, sabi ng DFA, yan hindi yan basta-basta dinideklara dapat. Yan last resort. Kahuli-hulihang na yan. Kumbaga nagawa mo na ang lahat ng kaparaanan. Pinakahuling na yan. Pinakahuling hakbang mo na. Kumbaga talagang sukul na sukul ka na, kaya ka lang magdideklara ng persona non grata. Yan daw po ay serious diplomatic step with major consequences. Tama. Including possible reciprocal actions. Tsak yun. Ano yung ganti, di ba? Magre-react ang bansang China dyan kapag ganun. The DFA says such decision should be carefully considered and handled through dialogue and consultation to protect the Philippines' national interest. Ayan. Hindi yan basta-basta. Sige, di tuloy nyo. Marurunong naman kayo. Di ba? Senador Kiko Pangilinan, sir, tuloy nyo po. Go. Di ba? Senadora Risa Ontiveros, sir, go. Tuloy nyo po yan. Sige. Pinupush na namin kayo. Di ba? Sige nga, porbahan pa mo. Di ba? Hindi, kung minsan kasi siguro, tignan nyo kung ano magiging epekto sa inyo. Di ba? ang nagsalita naman talaga nito si Senate President Tito Soto.
Hindi, yung kanilang, pati yung resolution na ang ponente, Ayun pa, Nelson. parang ganun. Si Kiko Pangilinan, Senador Sabagay. Kiko Pangilinan. Hindi naman pumasa yun dahil hindi sinang-ayunan ng maraming senador. Pero pinirmahan ng 15 yun, di Yun ba? nga, tapos nilabas nila publicly, no? Kasi ang gusto nga nila, ang naging huli lang naman, Nelson, pagdebatihan natin sa plenaryo, pag-usapan natin ito. Di ba? Pero good as approve yung resolution. Sa bagay. Di ba? Pero ang sabi mo ng DFA, teka, wag kayong makipag siguro ang sabi gusto dito sabihin ng DFA, teka, hindi nyo man trabaho yan eh. Ang sabi ng DFA dito, the department remains in direct communications with the Chinese government on key bilateral and international issues and calls for space to conduct diplomacy effectively. Parang sabi dito ng DFA, mapangit lang yung shut up. parang gano'n, no? Pwede ba tumigil na lang muna kayo? Ang sabi niya kasi, calls for space. Bigyan ng espasyo yung DFA na silang makipag-usap. Di ba? Hindi, matatapang yung mga senador natin, lalo si Senador Erwin Tulfo. Ang tapang niyan, pare ko. Ganun ba? Di ba? Oo, walang inuurungan yan eh. Sa Beijing nyo gawin yung ano. Yan. Sige. Tuloy nyo. Sige. Di ba? Magkaalaman tayo, talaga matapang kayo. Di ba? Sa bagay. Kasi baka nagsalita lang kayo ng ganyan, hindi nyo alam kung ano magiging repercussion yan. Consequences. Ano ang magiging consequence yan. Di ba? Para bang nakakita lang kayo ng usapang kanto, akala nyo gano'n-gano'n lang. Ano? Hindi, nag-asal bata sila eh. Di ba? Pasensya na ha. Nag-asal bata kayo dyan, pare ko, sir, ma'am. Hindi mo na pinag-isipan. Di ba? Ngayon, kinukol kayo ng Chinese Embassy. Sige nga. Deklara nyo nga. Deklara nyo nga. Gawin nyo nga yan. Di ba? Di kayo makibungin. Putlang-putla kayo. Tameme ka. Para bang, sige nga, hawakan mo tenga ko. Sige nga, try mo lang. Sabi diba? na, bakit ka pumupunta rito, ha? Di ba teritoryo namin to? Sige nga, hawakan mo yung tenga ko. Isama niyo pa isa, yung Justice Carpio. Yan, medyo din, ang tindi din ng banat yan eh. Nagbigay siya ng mga pahayag ito nakaraan eh. Pero hindi yata siya pinapansin ng Chinese Embassy. Ay wala, kasi parang ano lang yan eh. Anong tawag doon? Yung salita na salita. Miron. Parang meron lang yan. Kumbaga sa chess yan, meron lang yan, kung pansinin yan, magugulo ka lang siya. Pero Kasi yung, kapag incumbent senator ka, at least meron kang nga. meron kang posisyon eh. Oho. Meron kang pinanghahawakang kapangyarihan sa gobyerno eh. Ayan. Ano kaya ngayon na masasabi ni Commodore J. Tariela sa situasyong ito? Mukhang siya tuwan-tuwa dyan eh. Ganon? Oo. Natuwa pa siya? Tuwan-tuwa siya dahil sa ang kanyang huling sabi, Oo. hindi, nasasaktan ng China kasi nagsasabi ako ng totoo. Truth hurts. Yun ganon? yun ang kanyang statement. Yun pa ang kanyang analogy sa sitwasyong ito? Ewan ko lang pagka siya nang saktan kung truth pa rin yung... Matindi ka, sir. Di ba? Paano kung mga Pilipino na ang nasasaktan dahil sa consequences nito? Dahil sa ginawa mo, sir. Oo. Di ba? Truth pa rin ba yan? Ayan ang problema ho natin. Mukhang... Pati Malacanang eh. Iniiwasan ng issue na ito dyan eh. Ay, iwas na to. Nang itanong ito sa tagapagsalita ng Malacanang, ang sabi nila, mas makainam ito ang humawak Department of Foreign Affairs. Yan ang sapagat yun naman talagang true channel. Expertise nila. Tama yun. Pinag-aralan nila yan. Kung Tama. paano makikipag-usap sa diplomatic Mabuti na lamang yun ang naging sagot. Oo. Kasi Yan ang sagot ni Yusek Claire Castro. Tama. Yusek Claire, tama po kayo. Diyan natin siya pinupuri. No? Yusek Anti-Claire, tama po kayo doon. Pagka may mga ganyang pagkakataon, kasi talagang alam din siguro niya na hindi basta-basta ang consequence niyan. Di ba? Tama. Pati yung ambassador, ang sabi niya, ako ay hinirang, hindi, yung spokesperson ang nagsabi, ang ambassador ng China, ang naghirang niyan, si President Xi Jinping. Yes. Alter ego niya yan eh. Tapos, nung ito ay dalhin sa Pilipinas, tinanggap yan ng presidente ng Pilipinas. Yes. Pangulong Bongbong Marcos. Tama. Hindi mo naman kailangan ideklara ang persona non grata. Kung gusto mong palitan ang embassy ambassador, embassy official, madaling gawin yan ng Pangulo ng Pilipinas. Ayun. Susulat lang siya sa ano eh. Oo. Susulat yan through channel. Ibig DFA. sabihin, nasa ka Pangulong Bongbong
ang kapangyarihan para palitan ang sinumang embassy official ng Totoo. anumang bansa. Kasi ano, may programa ngayon eh. Kapag ka nagpapalitan, di ba, bago, yung aalis, Oo. nagpapaalam sa Papaalam. Pangulo. Yung papasok, Yes. mag-ano din, bahagi ng kurtusiya yan sa... Magpapaalam ano, din. Oo. Yes, ganun Pagka talaga. tinanggap, siya na talaga. Oho. So, ang sabi nila, walang epekto yung persona non grata unless sabihin nyo sa presidente ninyo Oho. na palitan ang mga opisyal ng Chinese Embassy sa kasalukuyan. May diplomatic channel din para, halimbawa, mayroon talagang, sabi mo na, no, na gumawa ng hindi maganda yung isang opisyal o kaya naman may linlabag sa batas natin na umiiral, pwede hilingin yan. Yes. Kasi may mga immunity from suit din yung mga yan eh. Totoo. May mga... Yun ngang embassy office, Oo, yan, hindi territory ng Pilipinas. Kahit na nasa Pilipinas. Diba? Tinuturing Pati yung ko sasakyan yan. nila dyan. Yes. Yung sasakyan nila, hindi mo pwedeng hulihin ng LTO yan. Hindi. Ng MMDA. Oo. May diplomatic immunity Yun ang yan. sinasabi natin. Kaya iba po kasi yung trato sa kanila. At ito ay hindi lang sa Pilipinas at China. Oo. Sa lahat ng bansa sa buong mundo, ganyan Yes. ang trato sa mga diplomat. Totoo. Hindi ba? Alam ng mga senador natin yan, Nelson. Kaso akala lang nila... Hindi natin alam kung alam talaga dyan. Hindi ako naniniwala, alam nila yan. Kasi may Ganun mga ba? nakapalibot na abogado dyan eh. Oo. May mga abogado, alam nila yan. Sabagay, O, di ba? oo. Bago ka magbigay ng pahayag, tsak, alam nila yan. Pero sa kabila nung alam nila, may motibo. May kadahilanan bakit nila ginawa yan. Kasi maingay. No? Yes. Oo. Kung ano man ang motibo nila dyan, tanging sila lang ang nakakaalam. Ang problema, Oo. kinakaladkad ninyo ang mga mamamayan eh. Oho. Di ba? Kinakaladkad ninyo ang mga mamamayan sa kapahamakan eh. Totoo. Di ba? Ay, nako.